Maraming lalaki ang nabubuhay sa maling akala na kapag mas marami kang effort, mas mabilis kang mapapansin ng babae. Kaya maraming ang nagkakandara pa, nagpapadala ng walang tigil na mensahe, laging available, laging sumusunod. Pero ang nakakalungkot, imbes na mahalin sila, mas lalo silang nawawala sa respeto. Ito ang katotohanan na madalas hindi masabi. Kapag matutunan mong hindi ka naghahabol, siya mismo ang lalapit. Hindi dahil niloloko mo siya, kundi dahil nakikita niyang may halaga ka kahit wala siya. At ang ganitong klase ng lalaki, yung marunong kumontrol ng sarili at marunong maghintay, siya ang hindi kayang baliwalain. Sa Stoic philosophy, may isang malinaw na prinsipyo. Hindi mo kontrolado ang ibang tao, pero kontrolado mo ang sarili mo. Kung ilalapat mo ito sa relasyon, hindi mo hawak ang emosyon ng babae, pero hawak mo ang disiplina at kilos mo. At dito nakikita ang tunay na lakas ng lalaki. Kapag hinabol mo, mas lalayo siya. Kapag nagbigay ka ng sobra, mawawala ang thrill. Pero kapag natutunan mong tumayo sa sarili mong paa, nabuo ka kahit wala siya. Magugulat ka na lang, siya mismo ang kusang lalapit. Ito ang sikreto ng mga lalaking hindi nagmamadali, hindi desperado, at hindi natitinag. At kung natutunan mo ito, hindi lang babae ang ma-attract sa'yo, pati respeto, opportunities, at success sa buhay. Wisdom 1, ang lakas ng hindi paghahabol. Kapag natutunan mong hindi ka naghahabol, nagsisimula kang bumuo ng isang imahe ng lalaki na may sariling halaga. Ang pinakaunang bagay na lumalabas dito ay self-respect. Kasi isipin mo, kung ikaw mismo, kaya mong ibaba ang sarili mo para lang mapansin ng isang babae, anong mensahe ang ipinapadala mo? Ipinapakita mong siya ang buong mundo mo. Ipinapakita mong wala kang ibang mas mahalaga kaysa sa kanya. Pero tandaan mo, walang babae na nagiging tunay na attracted sa isang lalaking walang sariling mundo. Ang babae ay naghahanap ng lalaki na kaya siyang i-lead, hindi yung siya ang magli-lead sa lalaki. Kapag hindi ka naghahabol, hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ibig sabihin lang ay marunong kang maglagay ng boundaries. May gusto ka, oo, pero hindi ka nagiging alipin ng emosyon. Pinapakita mong may direksyon ka at hindi lang umiikot sa kanya ang buong buhay mo. At doon nagsisimula ang respeto. Kasi ang respeto, hindi yan hinihingi. Yan ay nakukuha kapag nakikita ng babae na kaya mong panindigan ang sarili mo. At kapag naramdaman niyang hindi ka desperado, doon siya nagiging curious. Kung titignan mo, parang kabaliktaran niya ito. Kapag hinahabol mo, lumalayo siya. Pero kapag hindi ka naghahabol, mas lalo siyang nahuhumaling. Bakit? Kasi nararamdaman niyang hindi mo siya kailangan para maging masaya. At walang mas nakaka-attract kaysa sa isang lalaking buo kahit wala pa siyang kasama. Wisdom 2, ang kapangyarihan ng emotional control. Maraming lalaki ang natatalo dahil hindi nila kayang kontrolhin ang emosyon nila. Nakikita lang nila ang isang magandang babae, bigla na silang nawawala sa hulog. Para bang lahat ng prinsipyo nila, lahat ng disiplina nila, biglang naglalaho. Pero isipin mo ng mabuti, kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong damdamin, paano ka igagalang ng babae? Ang tunay na stoic na lalaki ay hindi alipin ng kanyang emosyon. Kaya niyang makaramdam ng attraction pero hindi siya agad natatabunan nito. Kaya niyang umibig pero hindi siya nagiging desperado. Kapag hindi ka naghahabol, pinapractice mo mismo ang self-mastery at ito ang pinakamalakas na form ng karisma. Yung tipong kahit anong mangyari, steady ka pa rin. Hindi ka natitinag,
Hindi ka basta nagpapaikot ng babae sa buhay mo, ikaw ang umiikot sa sarili mong axis. Dito nagiging challenge ka kasi ang babae ay naturally drawn sa mystery at stability. Kung ikaw ay predictable at madaling manipulahan ng damdamin, nawawala ang spark. Pero kung kalmado ka, kung kaya mong maghintay, kung kaya mong tumayo ng matatag kahit na hindi ka pinapansin, ibang klase ang appeal mo. At dito pumapasok ang magic. Kapag hindi ka naghahabol, nakikita ng babae na totoo ang confidence mo. Hindi ito fake bravado, hindi ito papogi. Ito ay totoong lakas na hindi niya kayang balewalain. Wisdom 3. Walking away is power. Kung may isang bagay na pinakamasakit pero pinakamakapangyarihan sa dynamics ng attraction, ito yung kakayahang lumakad palayo. Maraming lalaki ang natatrap sa idea na dapat laging silang nandyan, dapat laging silang available, dapat gawin nila lahat para hindi sila iwan. Pero ang totoo, mas lalo kang mawawala sa respeto ng babae kung hindi mo kayang umalis kahit hindi ka na nire-respeto. Kapag natutunan mong hindi ka naghahabol, natutunan mo ring tanggapin na may mga bagay na hindi para sa'yo. At kapag hindi para sa'yo, marunong kang bumitaw. Hindi dahil wala kang feelings, kundi dahil mas mahalaga sa'yo ang dignity kaysa sa validation. Walking away doesn't make you weak. Walking away proves na kaya mong piliin ang sarili mo, na hindi ka nakatali sa kahit sino para lang maramdaman mong may halaga ka. At kapag nakita ito ng babae, dun siya mas naa-attract. Bakit? Kasi kakaunti lang ang lalaking may ganitong tapang. At tandaan mo, kapag marunong kang lumakad palayo, dun ka rin nagiging magnet. Hindi lang sa babae, kundi sa opportunities, sa respeto ng ibang tao at sa success sa buhay, kasi ang energy mo ay hindi desperado, kundi dignified. Sa huli, dito umiikot ang buong aral. Kapag natutunan mong hindi ka naghahabol, siya mismo ang lalapit sa iyo. Hindi dahil nilalaro mo siya, kundi dahil nakita niyan kaya mong tumayo ng mag-isa. At ang ganitong uri ng lalaki, yun ang hindi matatanggi ng kahit sinong babae. Wisdom 4. Ang halaga ng mystery at space. Isa sa mga hindi napapansin ng maraming lalaki ay ang kapangyarihan ng mystery. Kapag binuhos mo lahat agad, nawawala ang intrigue. Kapag laging nandyan ka, nawawala ang thrill. Pero kapag marunong kang magbigay ng space, doon lumalabas ang tunay na atraksyon. Kapag hindi ka naghahabol, natural na nabubuo ang mystery sa paligid mo. Nagiging curious siya kung bakit hindi ka tulad ng iba. Nagiging interesado siya kung bakit may mga bagay kang inuuna bukod sa kanya. At dito nagsisimula ang spark na hindi niya kayang baliwalain. Tandaan mo, ang atraksyon ay parang apoy. Kung sobrang lapit mo, masusunog agad. Kung sobrang layo mo, mamamatay. Pero kung nasa tamang distansya ka, mainit pero hindi nakakasakal, doon lumalakas ang apoy. Kapag marunong kang magbigay ng space, hindi ibig sabihin na wala kang pake. Ibig sabihin lang, may tiwala ka sa sarili mong presence. Alam mong hindi kailangan ng sobrang effort para mapansin. Alam mong may halaga ka kahit hindi ka 24/7 nasa tabi niya. At tandaan mo rin, ang mystery ay hindi laro. Hindi ito fake, hindi ito script na susundin. Ito ay natural na bunga ng pagiging lalaking may sariling mundo, sariling priorities, sariling direksyon. Kung may ganito ka, hindi mo kailangang pilitin ang intrigue. Automatic itong nararamdaman ng babae. Sa huli, mystery at space ang nagbibigay ng breathing room sa atraksyon. At kapag natutunan mong gamitin itong nang natural, kusang lalapit ang babae para punan ang distansya. Wisdom 5. Kapag pinili mo ang sarili mo, siya ang pipili sa iyo.
Maraming lalaki ang bumabagsak sa isang trap. Inuuna nila ang babae kaysa sa sarili nila. Bago pa man sila magtagumpay sa sarili nilang goals, inuuna na nila ang paghabol, ang panliligaw, ang pagpapakita ng effort. Walang masama sa effort, pero kapag ginawa mo itong sentro ng buhay mo, mawawala ang balanse. Kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, career, health, growth, peace of mind, doon nagiging magnetic ang presence mo. Kasi pinapakita mong kaya mong tumayo kahit walang babae sa tabi mo at walang mas kakaakit-akit kaysa sa isang lalaki na buo. Kapag pinipili mo ang sarili mo, hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ang ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaang mawala ka sa sarili mong landas para lang magustuhan ka ng iba. Ang babae ay natural na naa-attract sa leader. At paano ka magiging leader kung hindi mo nga kayang i-lead ang sarili mo? Kapag nakita niyang kaya mong pangalagaan ang sarili mong pangarap, mas gugustuhin niyang maging bahagi nun. Kapag nakita niyang kaya mong alagaan ang sarili mong kalusugan, mas gugustuhin niyang maging kasama ka habang buhay. Kapag nakita niyang kaya mong piliin ang sarili mong dignity kaysa sa pansamantalang kilig, doon siya magde-decide na ikaw ang lalaki na worth it. Sa huli, ganito kasimple, kapag pinili mo ang sarili mo, siya mismo ang kusang pipili sa'yo. Wisdom 6. Ang babae ay hinahabol ng lahat, pero hindi lahat ay hinahanap niya. Kung titignan mo ang realidad, karamihan ng babae, lalo na yung maganda at may dating, ay sanay na hinahabol. Araw-araw may nagte-text, may nagyayaya, may nagpaparamdam. Pero isipin mo, kung sanay na siya sa habol ng lahat, bakit siya pa rin na-attract sa iilan lang? Dito papasok ang lakas ng hindi naghahabol. Kapag pinili mong hindi makisama sa karamihan, agad kang nagiging iba. Agad kang nagiging standout. Dahil habang ang iba ay nagpapakita ng desperasyon, ikaw ay nagpapakita ng disiplina. At dito lumalabas ang psychology. Kung sanay ang babae na siya ang sentro ng mundo ng lahat, mas nagiging interesado siya sa lalaking may sariling mundo. Ang taong hindi sumasabay sa pattern, yun ang pinapansin. Hindi ito laro. Hindi ito pagiging pa-hard to get. Ito ay natural na epekto ng pagiging lalaking may sariling direksyon. Dahil hindi ka sumasabay sa alon ng mga lalaking nagkakandara pa, nagiging misteryo ka. At ang mystery, gaya ng nabanggit ko sa daon ng wisdom, ay hindi basta binabaliwala. Sa huli, hindi mo kailangang maging isa sa libo-libong humahabol. Ang kailangan mo lang ay maging yung iisa na hindi kailangang humabol para mapansin. Wisdom 7. Kapag natutunan mong piliin ang dignidad mo kaysa sa pansamantalang kilig, ikaw ang panalo sa dulo. Maraming lalaki ang nagpapakababa para lang magustuhan. Kinakalimutan nila ang boundaries nila, sinasakripisyo nila ang prinsipyo nila, at minsan pati respeto sa sarili, binibitawan nila. Pero isipin mo, anong klasing babae ang magmamahal sa lalaking hindi marunong magrespeto sa sarili? Kapag hindi ka naghahabol, pinapakita mong may dignidad ka. Hindi ka basta tatanggap ng kahit anong trato. Hindi ka mananatili sa isang sitwasyon na binabastos ka. Kaya mong maglakad palayo kung hindi ka nirerespeto. At ang ganitong uri ng strength ay hindi mapapantayan ng kahit gaano kagandang muka o matamis na salita. Dignity builds trust. Kapag natita ng babae na kaya mong panindigan ang sarili mo, mas gugustuhin niyang piliin ka dahil alam niyang sa tabi mo, may direksyon siya at may seguridad. At higit sa lahat, kapag natutunan mong piliin ang dignidad mo, hindi lang babae ang lalapit. Lalapit din ang respeto ng ibang tao, ang opportunities, at ang tagumpay. Sa huli, ito ang pinaka-core ng lahat ng wisdom. Kapag natutunan mong hindi ka naghahabol dahil mas pinipili mo ang dignidad at disiplina, ang tamang tao ang kusang lalapit sa iyo.
Kung may isang bagay na dapat mong tandaan matapos ang lahat ng pinag-uusapan natin, ito yun. Ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng hinabol niyang babae, kundi sa kakayahan niyang manatiling matatag kahit walang hinahabol. Kapag natutunan mong huwag magpaalipin sa emosyon, kapag natutunan mong pumili ng dignidad kaysa sa pansamantalang kilig, at kapag natutunan mong tumayo sa sarili mong paa, doon mo mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki. Hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang pinakamagaling. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Kapag buo ka, kapag may direksyon ka, kapag marunong kang magpigil at maghintay, lahat ng bagay na dapat lumapit sa iyo, kusa itong lalapit. At ang babae na para sa iyo, hindi mo kailangang habulin dahil siya mismo ang kusang pipili sa iyo. Kaya kung nararamdaman mong lagi kang nauubos kahabol, huminto ka. Balik ka muna sa sarili mo. Buuin mo ang disiplina. Ayusin mo ang direksyon at piliin mo ang dignidad na katawan mo. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, mas mahalaga na ikaw ay isang lalaking kayang panindigan ng sarili niya. Dahil yon ang klase ng lalaki na hindi kayang talikuran ng kahit sinong babae. At tandaan mo, kapag natutunan mong hindi ka naghahabol, siya mismo ang lalapit.